Martial Peak, Kabanata 131, ang pagligo. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ang unang nakakasakit na martial skill na natutunan ni Yang Kai. Bago ito, ang lahat ng kanyang pag-atake ay umasa sa yang liquid ng dantian at sa mga reflexes ng kanyang katawan. Gayunpaman, hindi iyon sapat upang mailabas ang kanyang buong potensyal. Sa martial skills, gayunpaman, ang mga bagay ay naiiba. Ang mga kasanayan sa militar ay ang pundasyon ng labanan ng isang cultivator. Ang martial skills lang ang makapaglalabas ng buong potensyal ni Yuan Chi. Ngayon lang, experiment lang. Kahit na ito ay matagumpay, ito ay hindi ang buong potensyal ng martial skill na ito. Sa labanan, ang martial skills ay pinakawalan sa isang iglap. Paano sila matutulad ni Yang Kai, na dahan-daang pinalapot at dinama ang mga ito? Gayunpaman, kung tutuusin, ngayon lang niya ito natutunan. Hindi niya ito maisasanay ng perpekto. Nangangailangan ito ng oras at karanasan. Huminga ng malalim, kinuyam ni Yang Kai ang kanyang kamao. Sa pag-iisip tungkol sa eksena ng suntok, tumibok ang kanyang puso. Ang maliit na taong bato ay naglalaman lamang ng pamamaraan ng paglilinang ng kasanayang militar na ito. Hindi nito sinabi kay Yang Kai ang pangalan ng martial skill, kaya kailangan niya itong bigyan ng pangalan. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, nagpa siya si Yang Kai na tawagan itong Burning Sunburst. Ang Yuan Chi sa 36 na meridian ay biglang sumabog. Ito ay isang biglaang hakbang ng pagpatay na madaling magdulot ng malaking pagkawala ng mga tao. 3 beses lang kayang suportahan ng Yuan Chi ni Yang Kai ang hakbang na ito. Pagkatapos ng 3 galaw, ang kanyang primordial chi ay ganap na maubos. Kung ito ay ibang tao, hindi sila mangangahas na gamitin ang hakbang na ito ng basta-basta. Gayunpaman, si Yang Kai ay mayroong maraming yang liquid sa kanyang dantian. Natural, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito. Nangangahulugan din ito na mabilis na makakabisado ni Yang Kai ang Burning Sunburst. Ang kanyang kahusayan sa paglinang ng mga kasanayan sa militar ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa iba. Ang Burning Sunburst ay dapat na isang Earth level upper level martial skill. Hindi naman masama ang swerte niya. Nakakuha siya ng fist martial skill. Kung nakakuha siya ng isang sword martial skill o kahit isang staff martial skill, si Yang Kai ay magiging sobrang depressed. Wala siyang armas. Paano kung nakuha niya ito? Matapos ayusin ang kanyang mga iniisip, naghanda si Yang Kai na gamitin ang araw na ito upang matutunan ang Burning Sunburst sa lalong madaling panahon upang madagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Makalipas ang isang araw, muli silang nagsama-samang 5 matapos ma-master ang Burning Sunburst. Maliban kay Niyayong, na medyo nalulungkot, ang 4 pa ay lubos na nasisiyahan sa kanilang martial skills. Si Yang Kai mismo ay hindi kailangang magsabi ng anuman. Bagamat siya ay nagtrabaho ng husto sa loob ng ilang araw, sa wakas ay nakakuha na siya ng Earth level upper level martial skill, Burning Sunburst. Bilang karagdagan, nakakuha din siya ng isang maliit na taong bato. Hindi naman sinabi ng iba kung anong martial skills ang nakuha nila, pero sa mga ekspresyon nila, mukhang malaki ang nakuha nila. Si Niyayong lang ang nagmumura sa kawalan ng kasiyahan. Ayon sa kanya, ang martial skill na nakuha niya ay isang whip martial skill na sobrang nakaka-depress. Si Du Yishuang, na nakatayo sa tabi ni Yang Kai, ay ngumiti at bamulong. May kabayaran ng masasamang tao. Naglilingkod sa iyo ng tama. Tumanggo si Yang Kai. Inaliw ni Lan Chuday si Niyayong sa pamamagitan ng ilang salita na nagpababa sa kanyang pakiramdam ng panlulumo. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Nakita ni Niyayong na nagaksaya ng maraming pagsisikap si Yang Kai. Lalong gamaan ang pakiramdam ng kanyang puso. Hindi siya pinansin ni Yang Kai. Hindi niya alam na ang Yang Inflammation Stones ay naging enerhiya at nakaimbak sa kanyang dantian. Walang araw, buwan, o bituin. Walang paraan upang makalkala ang paglipas ng panahon. Tinansya ni Yang Kai na mahigit 2 araw silang naglakad bago sila tuluyang lumabas sa Mabatong Punso. Sa daan, nakatagpo rin sila ng ilang bangkay ng mga alagad ng 3 sekta. Hindi nila alam kung anong uri ng panganib ang kanilang naranasan sa Mabatong Punso. Anyway, ligtas at maayos si Yang Kai at ang iba pa. Matapos makalabas sa Mabatong Punso ay hindi napigilan ng 5 na huminga. Mula nang makapasok sila sa Heaven's Cave Inheritance, sila ay nasa isang kapaligiran kung saan wala silang makita kundi mga bato. Hindi maiiwasan na makaramdam sila ng depresyon. Sa labas ng Mabatong Punso, may isang masukal na kagubatan. Ang masukal na kagubatan ay konektado sa isa, luntiang at luntiang, puno ng halaman. Bagamat maraming panganib sa kagubatan, hindi na sila nakabalik sa Mabatong Punso dahil nakarating na sila rito. Higit pa, kung may mga panganib, may mga pagkakataon. Hindi sa banggitin ng iba pang mga bagay, sa tulad ng isang malaking kagubatan, magkakaroon ng maraming espiritual na mga halamang gamot at mga mapaghimalang halamang gamot. Hindi sila nagdalawang isip, lihim silang nagpupuyat sa kanilang paligid at bumulusok sa kagubatan. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, biglang napasigaw si Zuoan sa gulat. Ibinaba niya ang ulo niya at napahawak sa lupa. Napatigil ang iba at napatingin sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, tumindig si Zuoan at sinabing may katiyakan. May dumaan dito 2 araw na ang nakalipas, at marami sila. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Niyayong. Sinabi niya, dapat ang iba pang mga alagad ng 3 sekta.
Bahagyang kumunot ang noo ni Zuoan. Mahirap sabihin. Walang nakakaalam kung may mga tagalabas sa Heaven's Cave Inheritance. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ang Heaven's Cave Inheritance ay nabuklod ng hindi bababa sa 1,000 taon. Kung may mga tao dito, sino sila? Naramdaman din ni Zuoan na malabong mangyari ito. Mabilis niyang idinagdag. Sinasabi ko lang, pero dapat ay mga disipulo ng 3 sekta. Kung ganoon ay habulin natin sila. Iminungkahi ni Yeyong, kung ang nasa harapan ay si Brother Jia o Senior Sister Su, maganda iyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Lan Chuday, ngunit tumango siya bilang pagsang-ayon. Bagamat siya ang pansamantalang pinuno ng 5 tao, hindi mataas ang kanilang lakas. Kung nakatagpo sila ng labis na panganib, natatakot siya na mamatay silang lahat. Sa halip na ipagsapalaran ang kanilang buhay upang mag-explore dito, mas mabuting hanapin ang kapatid at senior sister ng Sky Tower Pavilion. Sa kanilang proteksyon, ang posibilidad ng kaligtasan ay tataas. Kung ganoon ay hanapin natin sila. Sinundan ng grupo ang mga bakas na naiwan ilang araw na ang nakalipas. Makalipas ang kalahating araw, bigla silang nakakita ng maliit na lawa sa harapan nila. Maraming bakas ng paang naiwan sa tabi ng lawa. Tila pansamantalang nagpahinga rito ang mga alagad ng 3 sekta. Dahil ang mga disipulo ng 3 sekta ay nagpahinga dito, nangangahulugan ito na walang panganib dito. Nagkataon lang na pagod ang barkada sa pagtulog sa bukas. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpasya silang magpahinga muna dito saglit bago umalis muli. Nagkalat silang 5 at ni Muni. Hindi nagtagal, biglang lumapit si Lan Chuday sa tabi ni Du Yishuang at bamulong ng ilang salita. Dahan-daang umiling si Du Yishuang. Nag-aalangan ang ekspresyon niya, pero agad din siyang tumango. Medyo namula ang mukha niya. Pagkatapos, lumapit si Lan Chuday kay Yang Kai at marahan itong tinapik sa balikat. Anong problema? Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Palihim na sinulyapan ni Lan Chuday sina ni Yeyong at Zuoan sa hindi kalayuan at kumaway kay Yang Kai. Sumama ka sa akin. Kumunot ang noo niya. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit sinundan pa rin siya nito. Matapos maglakad ng malayo, nakita ni Yang Kai si Du Yishuang na naghihintay sa kanya. Anong problema? Hindi alam ni Yang Kai kung bakit sila nagtipon. Mukhang hindi maganda ang pakikitungo ng 2 babaeng ito. Nahihiyang ngumiti si Lan Chuday. Gusto naming maligo dito ni Ate Do. Biglang naging kakaiba ang mga mata ni Yang Kai. Napatingin siya sa 2 babaeng nasa harapan niya. Hindi napigilan ni Du Yishuang na mamula. Medyo nahihiya din si Lan Chuday. Tinadyakan niya ang kanyang mga paa at sinabing, "Ano ang iniisip mo? Gusto ko lang natulungan mo akong bantayan ang lugar na ito at huwag hayaang makalapit ang iba." Napatulala si Yang Kai. "Senior Sister Lan, maling tao ang nahanap mo. Dapat mong hanapin si Yeyong." Tiyak na papayag si Brother Nie. Alam ni Lan Chuday na si Yang Kai ay medyo hindi nasisiyahan sa kanyang mga aksyon sa mga araw na ito. Medyo naiinis siya. "Kung may tiwala ako sa kanya, bakit kita hahanapin? Senior Sister, pinagkakatiwalaan mo ba ako?" Tumiti si Yang Kai. "Baka sisilip ako." Tumiti si Lan Chuday. "Kung maglakas loob ka, hindi ako tatutol. Wala akong pakialam. Anyway, tuturuan ka ni Little Sister Do ng leksyon." Tuyong umubo si Yang Kai. Dahil sinabi niya iyon, hindi siya makatanggi. Higit pa rito, bababa rin si Du Yishuang. Mas mabuti pang protektahan niya ito. "Sige, bilisan niyo 2. Tumanggo si Yang Kai. Nang makitang pumayag siya, ngumiti si Lan Chuday. "Mas ganun. Dito ka na lang, pupunta kami ni Sister Do sa kabilang side." Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang braso ni Du Yishuang at naglakad patungo sa kabilang panig. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, tumalikod siya at sinabi, "Hindi ka dapat sumilip." "Hapiv." Sagot ni Yang Kai habang nakatingin sa lawa. "Ang ilaw dito ay hindi masyadong maganda." Mga 100 talampakan ang layo mula sa lawa, may isang malaking bato na nakatayo sa tubig. Ito ay isang natural na hadlang. Hanggat ang 2 babae ay nagtatago sa likod ng bato, kahit na gustong sumilip ni Yang Kai, hindi niya ito magagawa. Ang dahilan kung bakit siya tinawag ni Lan Chuday ay para lang maging handa sa pinakamasama. Dahil nakahanap na sila ng lugar, hindi na masyadong pinansin ni Yang Kai at naupo na nakaharap sa lawa. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng pagtalsik ng tubig. Si Yang Kai, na nagmumuni-muni ng nakapikit, ay nagmulat ng kanyang mga mata upang tingnan. Siguradong maraming damit pambabae ang nakalagay sa ibabaw ng malaking bato. Dahil sa layo, hindi siya makakita ng malinaw. Itinago ni Lan Chuday at Du Yishuang ang kanilang mga katawan sa likod ng bato. Maliban kung ang paningin ng isang tao ay nakakakita sa pamamagitan ng bato, magiging walang silbi ang makakita ng anuman. Hindi masyadong gusto ni Yang Kai si Lan Chuday, ngunit hindi niya ito kinasusuklaman. Walang awayan ang 2. Bukod dito, sila ay mula sa parehong sekta. Maliban sa ilang araw na nakalipas nang medyo hindi siya nasisiyahan sa kanyang ugali, wala nang iba. Dapat akong makahanap ng pagkakataong umalis sa pangkat na ito at kumilos ng mag-isa, para hindi masisi. Pero hindi ko alam kung nasaan si Sumo ngayon. Habang nagmumuni-muni siya ay bigla siyang nakarinig ng magaan na yabag sa likuran niya. Tumingon si Yang Kai at nakita si Yeyong na tahimik na naglalakad palapit sa kanya.
Nakatutok ang mga mata ni Niyeyong sa bato sa kabilang bahagi ng lawa. May panatikong tingin sa kanyang mga mata at medyo mabigat ang kanyang paghinga. Nang makitang nakatingin sa kanya si Yang Kai, tumugon lamang si Niyeyong ng isang mapang asar ng ngiti. Mabilis siyang lumapit sa kanyang tabi at nagbanta. Wala kang nakita. Umupo ka rito ng masunurin at huwag kumilos. Kung maglakas loob kang magsabi ng kahit ano, pahihirapan kita. Tiningnan siya ni Yang Kai nang walang pakialam. Naisip ni Niyeyong na si Yang Kai ay natatakot at hindi niya maiwasang mapasenggal. Nilampasan niya si Yang Kai at mabilis na naglakad pasulong. Maririnig mula sa lawa ang tunog ng dalawang babae na nagtatawanan at nagsasaboy ng tubig. Ang tunog na ito ay parang tunog ng mahika na pumapasok sa kanyang mga tainga. Nagpakulo ito ng dugo ni Niyeyong. Nang maisip niya ang buo at makinis na katawan ni Lan Chuday na nagtatago sa likod ng bato, hindi niya napigilan ang sarili. Ilang hakbang pa, at makikita na sa kanyang mga mata ang kagandahan sa likod ng bato. Tumisi si Yang Kai. Mahinahon niyang pinabilog ang kamay at inilagay sa harap ng bibig niya. Sigaw ni Dantian. Brother Nie, bakit ka tumatakbo papunta dyan? Marshall Peak, Kabanata 132. Pagsasama-sama. Ito ay orihinal na isang tahimik na lugar. Bukod sa ingay ng dalawang babae na nagtatawanan at nagsasaboy ng tubig sa di kalayuan ay wala ng ibang tunog. Ang sigaw ni Yang Kai, kahit na hindi ito malakas, ay medyo biglaan. Pagkababa pa lang ng boses niya, bumuhos ang malakas na tubig. Tunog iyon ng dalawang babae na biglang bumulusok sa tubig. Tila labis ding natakot si Niyeyong. Tumalon siya pabalik ng ilang hakbang na parang kuneho. Tumingon siya at pinandilat si Yang Kai. Agad niyang ginamit ang kanyang galaw at mabilis na umatras. Bago siya umalis ay puno ng hinanakit ang mga mata niya. Malinaw, hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay maglalakas loob na saktan siya. Duwag. Tumawa ng masama si Yang Kai. Kung siya si Niyeyong, dahil nalantad na ang kanyang kinaroroonan, maaari rin siyang gumawa ng ilang hakbang pasulong. Baka may makita talaga siyang maganda at hindi nasayang ang trip niya. Hindi nagtagal, basang-basa ang buhok ni Lan Chuday habang naglalakad siya pabalik. Napamura si Du Yishuang sa kanyang mga pisngi. Kumikislap ang mga mata niya sa malamig na liwanag. Sa kabaligtaran, tumingin si Lan Chuday kay Yang Kai nang walang pakialam at mahinang sinabi. Salamat. Walang anuman. Walang pakialam na tumugon si Yang Kai. Tumayo ang tatlo at babalik na sana nang bigla nilang naramdaman ang malakas na pagbabago bago ni Yuan Chi mula sa malayo. Ibinaling nila ang kanilang mga ulo at nakita ang isang nakasisilaw na liwanag na kumikislap sa malayong kalangitan. Malabo nilang marinig ang tunog ng labanan at pagpatay. Kaagad, isang galit na dagandong ng isang halimaw ang bumalot sa kanilang mga tainga. Biglang nagbago ang mukha ng tatlo. Ang dagandong na ito ay halatang ginawa ng halimaw na hayop. Paano kaya nagkaroon ng monster beast sa lugar na ito? Sa sandaling ito, dapat ay maraming tao ang nakikipaglaban sa halimaw na hayop. Swish. 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 Bumalik din sina Niyeyong at Suo ang nakakatakas lang. Marangal ang mga mukha nila habang nakatingin sa direksyon ng tunog. Tiningnan ni Du Yishuang si Niyeyong na may galit. Bakas sa mga mata niya ang disguise disgust at disgust. Walang binanggit si Lan Chuday tungkol sa nangyari. Tinanong lang niya. Suoan, ano ang narinig mo? Mas maganda ang pandinig ni Suoan. Bagamat naririnig ng iba ang ilan sa mga tunog, tiyak na hindi ito kasing linaw gaya niya. Higit 100. Sumagot si Suoan sa malalim na boses. Mayroong daan-daang mga tao ang nagtipon doon, at sinasalakay nila ang isang halimaw na hayop. Kung isasaalang-alang ang kaguluhan na dulot ng halimaw na hayop, natatakot ako na nasa level 6 na ito. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Ika-6 na utos, katumbas iyon ng Immortal Ascension Boundary. Ang mga pumasok sa Cave of Inheritance ay, higit sa lahat, mga eksperto sa Yuan Chi. Paano nila lalabanan ng isang eksperto sa Heaven's Gate? Hindi kaya ang daan-daang taong ito ay tulala? Bakit sila aktibong naghahanap ng kamatayan? Napakahina ng dagandong ng halimaw na hayop na ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Zuoan. Parang kakagising lang niya kanina. Dapat may kinalaman sa selyo dito. Biglang naintindihan ng iilan sa kanila. Ang selyo dito ay nasira lamang ilang araw na ang nakalipas, at ang halimaw na hayop dito ay tiyak na natatakan sa loob ng maraming taon. Bagamat hindi niya alam kung bakit nabubuhay pa ang halimaw na hayop na ito, sigurado siya na hindi sila makakapagtanghal sa kanilang orihinal na antas. Hindi nakakagulat na ang daan-daang mga tao ay naglakas loob na salakayin ito. Nasugatan ang halimaw na hayop. Nagtaas ng kilay si Zuoan. Tamang-tama, sa sandaling bumaba ang kanyang boses, isang galit at ayaw na itenggal ang nagmula sa kabilang panig. Kasabay nito, ang orihinal na ingay ay biglang tumahimik, at ang daan-daang tao ay hindi gumagalaw. Ano ang sitwasyon? Nag-aalalang tanong ni Lan Chuday. Hindi ko alam. Dahan-daang umiling si Zuoan. Dapat ba tayong pumunta at tingnan? Bahagyang kumunat ang magagandang kilay ni Lan Chuday habang maingat na nag-iisip. Makalipas ang mahabang panahon, lumingon siya sa apat. Ano sa palagay mo? Personal kong iniisip na dapat tayong pumunta tingnan. Dahil daan-daang tao ang nagtitipon doon, hindi lahat sila ay nasa Yuan Chi o Separation and Reunion Boundary. Dapat may mga tao din sa Chi Transformation Boundary.
Kung kaya nilang manatili doon, kaya rin natin. Gayunpaman, dapat magkaroon ng panganib. Nasa iyo na kung gusto mong pumunta o hindi. Siyempre, gusto naming pumunta. Si Nia Yong ang unang tumanggo. Pagkatapos ng isang nakakahiyang pangyayari, nahihiya siyang manatili sa grupong ito ng 5. Natural, gusto niyang hanapin ang iba pa niyang kapatid. Pupunta rin ako, sabi ni Zuo An sa mahinang boses. Tumingin si Lan Chuday kina Yang Kai at Du Yishuang, at bahagyang tumanggo ang dalawa. Kung gayon ay umalis na tayo. Mabilis na ginamit ng iilan sa kanila ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw at sumugod sa pinanggalingan ng kilusan. Makalipas ang mahigit isang oras, sa wakas ay nakita na nilang 5 ang iba pang mga alagad ng 3 sekta. Sa di kalayuan, may 2 grupo ng mga tao na magkaharap. Bawat grupo ay may mga 50 tao, at walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila. Gayunpaman, masyadong madilim ang ilaw sa kagubatan, kaya hindi alam ng 5 kung saang sekta kabilang ang 2 grupo. Maya-maya, may narinig na pamilyar na boses mula sa malayo. Fang Zeki, ang Stormhouse mo lang ang may ganitong kakayahan. Gusto mong magnakaw sa akin. Masyado kang walang karanasan. Nang marinig niya ang boses, napuno ng saya ang mukha ni Nieyong. Brother Exi, nagpakita rin ng bakas ng ngiti si Lan Chuday, ngunit lumubog ang mukha ni Yang Kai. Ang isa sa mga grupo ay mula sa High Heaven Pavilion, ngunit ang nangunguna sa kanila ay si Exi Hongchen. Hindi ito ang uri ng tao na gusto niyang makita. Si Du Yishuang ay may parehong ekspresyon sa Yang Kai. Si Du Yishuang ay isang disipulo ng Stormhouse, at si Fang Zeki ang pinakamalakas na disipulo ng nakababatang henerasyon ng Stormhouse. Nagkatinginan ng iilan sa kanila, at tahimik na lumayo si Du Yishuang kay Lan Chuday at sa iba pa. Bagamat nagsanib puwersa silang 5 para tuklasin ang kalaban, ngayong may malaking grupo ng mga tao mula sa kani-kanilang sekta, kailangan nilang lumapit sa kani-kanilang sekta. Dahil dito, naging magkaaway sila. Sa harap ng pangungutya ni Exi Hongchen, walang pakialam na sinabi ni Fang Zeki. Exi Hongchen, ayaw ko lang makipagtalo sa iyo. Kakalusot mo pa lang sa Yuan Chi stage, kaya hindi kita kalaban. Huwag mong hiyain ang iyong sarili. Ano ang sinabi mo? Malamig ang boses ni Exi Hongchen. Sa kabilang panig, marami sa mga disipulo ng High Heaven Pavilion ang sumisigaw, bawat isa sa kanila ay sumisigaw para kay Exi Hongchen na turuan ng leksyon si Fang Zeki. Humph. Maliban kay Suyan, walang sino man mula sa High Heaven Pavilion ang makakapasok sa aking mga mata. Tumikin si Fang Zeki, napaka-arrogant ng kanyang ugali. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Kung gusto mo, sasamahan kita. Pero kapag natalo ka sa harap ng napakaraming tao, natatakot ako na hindi ito magiging maganda sa iyo. Ang mga salitang ito ay yumantig sa puso ni Exi Hongchen. Bagamat siya at si Fang Ziji ay parehong True Element Boundary First Stage Cultivator, ang isa ay nakalusot lang, habang ang isa ay nakalusot noon pa man. Kung talagang lumaban sila, baka hindi sila mananalo. Nang si Exi Hongchen ay naipit sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, lumabas si Nieyong mula sa gubat at sumigaw. Senior Brother Exi. Nang marinig ang sigaw, mabilis na inikot ni Exi Hongchen ang kanyang ulo at tumingin. Ang kanyang ekspresyon ay lumuwag habang nakangiti at sinabing, Junior Brother Nie, sa wakas nahanap na rin kita. Tuwang-tuwa si Nieyong. Biglang lumakas ang kanyang bilis nang umalis siya sa grupo ng 5 at sumugod patungo sa mga alagad ng High Heaven Pavilion. Gayunpaman, ang iba pang 4 na tao ay tumigil sa kanilang mga landas. Si Du Xiaomei at Zuo An ay hindi mula sa High Heaven Pavilion, kaya natural na hindi sila pupunta. Nagkaroon ng sama ng loob sina Yang Kai at Exi Hongchen, kaya syempre hindi sila pupunta. Para kay Lan Chuday, alam niya na sina Yang Kai at Exi Hongchen ay may sama ng loob sa isa't isa. Hindi niya maiwasang tumingin kay Yang Kai nang may pag-aalinlangan. Yang Kai, pupunta ako sa tabi ni Brother Fang. Salamat sa mga nakaraang araw. Mahinang sabi ni Du Yishuang. Pumunta ka na. Nakangiting tumanggo si Yang Kai. Suoan, anong gagawin mo? Sasama ka ba o kay Ate Lan? Hindi nakalimutan ni Du Yishuang na tanungin si Zuo-an bago siya umalis. Kung tutuusin, walang taga-blood group dito, na nagpaparamdam sa kanya na walang tirahan at nag-iisa. Sinabi ni Zuo-an sa mahinang boses. Sasama ako sa iyo. Bagamat hindi naman mabubuting tao ang mga disipulo ng Stormhouse, alam ni Zuo-an na si Du Yishuang ay isang mabait na babae. Sa halip na sundan si Lan Chuday, mas mabuting sundin si Du Yishuang. Hindi bababa sa hindi siya maglaro ng anumang mga trick. Tumanggo si Du Yishuang at naglakad kasama si Zuo-an patungo sa grupo ni Stormhouse. Tere na rin. Sabi ni Lan Chuday. Hindi sumagot si Yang Kai. Nilaibot ng kanyang mga mata ang grupo ng mga tao mula sa High Heaven Pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Umalis ka, hindi ako pupunta. Hindi niya nakita sina Sassafras, Su Yan, at Zia Ningchang. Ang grupong ito ng mga tao ay pinangunahan ni Exi Hongchen. Kung pupunta siya doon, mapapahiya lang siya. Junior brother, tiisin mo muna ito. Maraming panganib dito. Hindi mo ito kakayanin ng mag-isa. Alam ni Lan Chuday ang kanyang mga alalahanin at hindi niya maiwasang ikayatin siya ng mahina. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Matigas ang ekspresyon niya.
Sa panig ng High Heaven Pavilion, ang pagdating ni Niyayong ay nagpatawa sa marami sa mga alagad ng High Heaven Pavilion. Tila, lahat sila ay pamilyar sa isa't isa. Pagkatapos, pumunta si Niyayong sa harap ni Exi Hongchen at may ibinulong sa kanya. Habang nagsasalita, lumingon siya kina Yang Kai at Lan Chuday. Puno ng malamig na poot ang mukha niya. Humiwalay ng humigit kumulang 20 metro, tinitigan ni Exi Hongchen si Yang Kai na may masamang tingin at pagmamalaki. Sa kabilang panig, hindi alam ni Fang Ziki ang sitwasyon at hinimok. Exi Hongchen, dahil ayaw mong makipag-away sa akin, magsanib puwersa tayo para patayin muna ang halimaw na hayop. Tungkol naman sa kayamanang binabantayan ng halimaw. Hayop, hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito mamaya. Tumingon sa kanya si Exi Hongchen at ngumiti. Pag-usapan natin ito mamaya. Kailangan munang harapin ng Exi na ito ang isang bagay sa pamilya. Pagkatapos, marahan niyang tiningnan si Lan Chuday at ngumiti. Junior Sister Lan, dapat pinaghirapan mo. Dahil nahanap mo na kami, pumunta ka dito. Nandito na ang lahat. Ito ay napakaligtas. Marahang tumanggo si Lan Chuday at saka hinayla ang damit ni Yang Kai. Hindi gumalaw si Yang Kai. Tumiti si Exi Hongchen at sinabi sa malinaw na boses. Junior Brother Yang, kung gusto mo, pwede kang pumunta dito. Tutal, lahat tayo ay galing sa iisang sect. Napakadelikado ng lugar na ito. Mababa ang iyong lakas. Bilang kapatid, dapat kitang protektahan. Galit na sinabi ni Niyayong. Brother Exi, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na maging junior brother mo. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa sect noong nakaraan? Wala kang respeto sa kapatid mo. Bakit kailangan mong alagaan siya? Malamig ang mukha ni Chen. Paano niya makakalimutan ang nangyari noong nakaraan? Sa harap ng napakaraming law enforcement disciples, hinawakan ang kamay ni Suyan sa kanyang palad. Sa tuwing naiisip niya ito, pakiramdam ni Exi Hongchen ay parang hinihiwa ng kutsilyo ang kanyang puso. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Exi Hongchen, na may ngiti pa rin sa kanyang mukha, ngunit ang ngiting iyon ay medyo pilit habang nagkukunwaring walang pakialam. So ano? Bata pa si junior brother at ignorante, bilang senior brother, dapat ako ay mapagparaya. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nagkamali. Habang nagsasalita, bahagyang nanginginig ang mukha ni Exi Hongchen. Malamig niyang tiningnan si Yang Kai. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay yumantig sa puso ng maraming disipulo ng High Heaven Pavilion. Agad silang napuno ng matuwid na galit. Kung ikukumpara sa kasuklam-suklam at walang hiyang mga aksyon ni Yang Kai, ang mga aksyon ni Exi Hongchen ay higit na matuwid at marangal. Martial Peak, Kabanata 133. Paghabol. Well, ang bida sa librong ito ay isang taong hindi susuko, kaya hindi rin ako susuko. Yang Kai, dali-dali kang lumapit at yumuko kay Brother Exi at aminin mo ang iyong pagkakamali. Isang dagandong ang nagmula sa kabilang panig. Yang Kai, hindi handang makipagtalo sa iyo si Brother Exi, ngunit hindi ibig sabihin na patatawarin ka namin. Kung hindi ka humingi ng tawad ngayon, magiging kaaway mo na kami mula ngayon. Hindi ka na namin titingnan bilang junior. Kapatid na, tama. Walang hiya talaga itong kapatid mong junior. Ang lakas niya, pero gusto niya talagang kumain ng karne ng Sizni na parang palaka. Hindi niya alam ang sarili niyang lakas. Ni hindi siya kumukuha ng salamin para tingnan kanyang sarili at tingnan kung anong uri ng kabutihan ang mayroon siya. Hindi lamang sumigaw ang mga senior brothers na iyon, maging ang isa sa mga senior sisters ay nakiisa sa krusada laban kay Yang Kai, ang kanyang boses ay matalas, na parang isang tiktik na nagmumura sa mga lansangan. Walang pakialam ang ekspresyon ni Yang Kai habang hinahayaan niyang dumaan ang mga salitang ito sa kanyang mga tainga. Hinayla ni Lan Chuday si Yang Kai at bamulong. Junior brother, huwag matigas ang ulo. Dapat alam ng lalaki kung kailan dapat sumuko at kailan hindi. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at walang pakialam na tumingin kay Lan Chuday. Ang walang pakialam na tingin na ito ay nagpalundag sa puso ni Lan Chuday. Kumunat ang noo niya at nagtanong, anong mali? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang totoong intensyon ni Exi Hongchen. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung anong klaseng treatment ang matatanggap ko kapag pumunta ako doon. Medyo malamig ang boses ni Yang Kai. Nainas si Lan Chuday. Paano ko malalaman ang tungkol sa iyong mga bagay? Bagamat ikaw at ako ay senior sisters, matagal na tayong magkama. Naranasan natin ang mga paghihirap noong mga nakaraang araw. Pero walang pagkakaibigan sa pagitan natin. Hindi mo kailangang makonsensya sa pag-iwan sa akin dito. Umalis ka mag-isa. Hindi kita kailangan para alalahanin ang mga bagay ko. Namuti ang mukha ni Lan Chuday habang galit na sinabi. Paano ka naging walang utang na loob? Sa pagtapak ng kanyang mga paa, hindi na pinansin ni Lan Chuday si Yang Kai. Sa halip, naglakad siya patungo kay Exi Hongchen. Makalipas ang ilang hakbang ay huminto siya at tumalikod. Wala akong utang sa iyo. Huwag kang masyadong maingay. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na siya nagtagal. Sa panig ng High Heaven Pavilion, hindi tumigil ang mga salita ni Yang Kai. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Exi Hongchen habang nakatitig kay Yang Kai na may kampante na ekspresyon. Para siyang nakatayo sa ibabaw ng mga ulap, tinatanaw ang lahat ng mga nilalang. Sa sitwasyong ito, anuman ang pinili ni Yang Kai, ikalulugod niyang makita ito.
Gusto mong sumali sa team na ito para protektahan ang iyong sarili. Oo naman. Lumapit dito ng masunurin at humingi ng tawad, lumuhad at yumuko. Ayaw gawin ito. Gumagana din yan. Dapat mong tuklasin ang mapanganib na Heaven's Cave inheritance na ito ng mag-isa. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mabubuhay. Hindi alam ni Exi Hongchen kung ano ang aasahan kay Yang Kai. Habang naghihintay sila, ang malamig na boses ni Yang Kai ay nagmula sa kabilang panig. Isang grupo ng mga ignorante na ang alam lang umakyat sa sosyal na hagdan. Hindi kasasamahan ng Yang na ito. Narinig ni Lan Chuday, na naglalakad patungo kay Exi Hongchen, ang pangungusap na ito at hindi napigil ang tumigil. Palagi niyang nararamdaman na ang mga salita ni Yang Kai ay nakadirekta sa kanya, at hindi niya maiwasang mapahiya at hindi komportable. Ngunit kaagad, nakaramdam ng pait si Lan Chuday. Paano niya nagawang umakyat sa social ladder at umakyat sa social ladder? Ito ay isang mapanganib na lugar. Naturally, mas ligtas na sundin ang mga may mas mataas na lakas. Gusto mo bang sundan ng isang junior brother na nasa initial element boundary 7th stage pa lang? Hindi ka marunong magpahalaga sa kabaitan, pero sinisisi mo ang iba. Kung mayroon kang kakayahan, dapat mo ring dagdagan ang iyong lakas. Natural, may mga tao sa paligid mo. Sa oras na iyon, kahit ang senior sister ay kakampi sa iyo. Hindi naman sa hindi kita kinukumbinsi. Hindi talaga kita iniwan. Ito ang landas na iyong pinili. Paano mo ako masisisi? Sa pag-iisip na iyon, ang puso ni Lan Chuday ay naging mas naagrabyado, ngunit ang pagkakasala na nadaman niya kay Yang Kai ay nabawasan din ng husto. Sa gubat, unti-unting nakapasok sa kadiliman ang figure ni Yang Kai. Ngunit ang pangungusap na iyon ay parang pagwiwisik ng isang dakot na asin sa kumukulong tubig. Si Nieyong ay sabik na makita ang mundo sa kaguluhan. Yang Kai, mapangahasta. Naglakas loob kang magsalita sa senior sister at brother ng ganito, at gusto mo pa ring umalis. Manatili ka rito. Habang nagsasalita siya, ibinato niya ang isang suntok sa direksyon ng pag-alis ni Yang Kai. Sa isang putok, nagkaroon ng pagsabog ng apoy sa kadiliman, at ang malamig na mukha ni Yang Kai ay kumislap. Ang malamig na boses ni Yang Kai ay umalangaw-ngaw. Exi Hongchen, alam na alam mo kung ano ang iyong ginawa. Babayaran ka ni junior brother sa lalong madaling panahon o huli. Nang marinig ang pangungusap na ito, lumungkot ang mukha ni Exi Hongchen. Natural na alam niya ang sinasabi ni Yang Kai. Ito ay walang iba kundi ang huling beses na nagpadala siya ng isang tao upang ipaalam kay Long Wei. Noong panahong iyon, inakala ni Exi Hongchen na mapapapatay ni Long Wei si Yang Kai, ngunit hindi niya inaasahan na mabibigo si Long Wei. Ilang araw na ang nakalipas, nang bumalik si Yang Kai sa High Heaven Pavilion, si Exi Hongchen ay nasa tenterhook ng ilang araw. Hindi siya natatakot kay Yang Kai, ngunit natatakot siya kay Meng Wuya. Pagkatapos ng lahat, silang tatlo ay sabay na bumalik sa High Heaven Pavilion. Gayunpaman, hindi dumating si Meng Wuya para maghanap ng problema sa kanya. Naisip ni Exi Hongchen na ito ay dahil maingat siya at hindi binigay ang sarili. Ngayon, nang marinig niya ang mga salita ni Yang Kai, alam niyang nalantad na ang bagay na iyon. Lumakas ang intensyong pumatay. Mabilis na binigyan ni Exi Hongchen si Nieyong ng isang makahulugang tingin. Tuwang-tuwa si Nieyong. Gusto sana niyang silipin sina Lan Chuday at Du Yishuang, ngunit inilantad ni Yang Kai. Sa kanyang puso, galit na galit siya kay Yang Kai. Ngayong nakuha na niya ang pagsang-ayon ni Exi Hongchen, galit siyang sumigaw. Rebelde. Yang Kai, naglakas loob kang kausapin si Brother Exi. Panoorin kung paano kita tinuturuan ng leksyon. Sabay taas ng braso niya at sumigaw. Aling brother, sumama ka sa akin para tulungan si Exi brother na ilabas ang galit niya. Sinundan ng ilang tao si Nieyong at nagmamadaling lumabas. Iniunat ni Lan Chuday ang kanyang kamay, may gustong sabihin, ngunit nilunok ang kanyang mga salita. Walang magawa siyang pinanood habang hinahabol ng mga taong iyon si Yang Kai sa kagubatan. Sa kabilang banda, gustong tulungan ni Du Yishuang mula sa Stormhouse si Yang Kai, ngunit pinigilan siya ni Fang Zeki. Brother Fang, niligtas niya ako ilang araw na ang nakalipas. Nag-aalalang sabi ni Du Yishuang. Huwag kang makialam sa negosyo ng ibang tao. Ngunit, malamig na tumingin sa kanya si Fang Zeki at sinabi sa kanyang dalawang junior sisters. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang pakawalan. Oo. Mabilis na hinawakan ng dalawang junior sisters ang kaliwa at kanang braso ni Du Yishuang. Tumingin si Fang Zeki sa direksyon kung saan nawala si Yang Kai nang may labis na interes. Pagkatapos, tumingin siya kay Exi Hongchen. Bumulong siya. Ang panloob na alitan sa lugar na ito, ang Sky Tower Pavilion ay walang iba kundi ito. Pinilit ni Du Yishuang na tanggalin ang kanyang dalawang senior sisters. Hindi nakatiis si Zuoan at bumulong. Huwag kang mag-alala. Bagamat siya ay nasa ikapitong antas pa lamang ng inisyal na hangganan ng elemento, binibigyan niya ako ng isang napakadelikadong pakiramdam sa mga araw na ito. Marahil ay hindi siya ang isa. Magdusa sa pagkakataong ito. Sigurado ka ba, si Du Yishuang ay sumuko sa pakikibaka? Mahinang tanong ni Du Yishuang. Hindi ko alam. Kalutusan ko lang yun. Mahinang sagot ni Zuoan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ginulo si Yang Kai nitong mga nakaraang araw. Sa kagubatan, tumatakbo si Yang Kai kasama ang maraming tao sa likuran niya. Ang boses ni Nieyong ay nanggaling sa likuran.
Yang Kai, dahil sa iisang sekta kayo, hahayaan kitang magdusa ng kaunti kung susuko ka. Kung hindi, mas mababa ang paghihirap mo. Friendship. Tumisi si Yang Kai. Wala akong pagkakaibigan sa iyo. Mabuti, mabuti, mabuti. Ikaw na mismo nagsabi. Galit na galit si Nieyong habang sumisigaw. Mga senior brothers, ang brat na ito ay nakakuha ng high-grade earth level martial skill ilang araw na ang nakalipas. Kunin mo siya at pilitin siyang sabihin sa amin ang cultivation method ng skill. Lahat tayo ay makikinabang dito. Ano? Isang high earth level martial skill. May bulalas na may matako na tingin sa kanyang mga mata. Bagamat marami silang natamo nitong mga nakaraang araw, napakaraming tao ang nagtipon sa isang lugar. Kaya, hindi sila masyadong nakinabang dito. Ngayong narinig nila na nakakuha si Yang Kai ng high earth level martial skill, sino ang hindi mainggit? Sa mga benepisyong nasa unahan ng kanilang isipan, ang bilis ng ilang tao na humahabol sa kanya ay biglang tumaas ng malaki, na nagsara ng distansya sa pagitan nila ni Yang Kai sa isang iglap. Yang Kai, gusto mo pa bang lumaban? Sigaw ng isa sa kanila habang iniaagaw ang kanyang espada. Ang espada ay gumalaw na parang ulap at kidlat, dumiretso sa likod ni Yang Kai. Nakaramdam ng panganib, nagmamadaling umiwas si Yang Kai. Bago pa niya mapatatag ang kanyang sarili, isang pag-atake na naman ang dumating. Gamulong siya sa lupa at iniwasan ang pangalawang pag-atake. Nang muli siyang tumayo, malamig ang ekspresyon ni Yang Kai. Napapaligiran siya ng mga taong humahabol sa kanya. Bukod kay Nieyong, may 4 na tao. Kahit na lahat sila ay nasa Chi Transforming Stage, lahat sila ay mas malakas kaysa kay Nieyong. Nakabuo silang 5 ng bilog na nasa gitna si Yang Kai. Lahat sila ay tumingin sa kanya na may malamig na ngiti. Lalo na natuwa si Nieyong. Tumingin siya kay Yang Kai at sinabing, Junior Brother Yang, sinira mo ang mga plano ko. Naisip mo ba na haantong ka sa ganito? Ang pagsilip sa isang babaeng naliligo ay itinuturing na isang magandang bagay. Tumuso si Yang Kai. Namula ang mukha ni Nieyong. Nakakahiya talaga ang ganitong bagay. Maging ang 4 na humahabol sa kanya ay tumingin sa kanya ng may malalim na kahulugan, kaya mas lalo siyang nahiya. Inalis ng nasa kaliwa ang tingin at mahinang umubo. Yang Kai, ikaw ang aming junior brother. Hindi namin kikitil ang buhay mo. Masunurin mong sabihin sa amin ang paraan ng paglilinang ng martial skill na iyon. Ibabalik ka namin kay brother at magsasabi ng ilang magagandang salita para sa iyo. Baka si Brother Gia ay patawarin mo ako sa kasalanang ito. Pinahahalagahan ni Junior Brother ang iyong mabuting hangarin. Naramdaman niyang kayang pressure mula sa 5 tao. Kumulo sa kanyang dibdib ang kanyang walang tigil na paghahangad at kayabangan. Kalmado ang ekspresyon niya. Ngunit kung gusto mong magnakaw mula sa akin, pagkatapos ay dalhin ito sa iyong sariling kakayahan. Galit na sigaw ng nasa kanan. Tumanggi ka sa isang toast para lang mapilitan kang uminom ng walang tsansa. Huwag mong isipin na wala kaming gagawin sa iyo dahil lang sa iisang sekta. Kung nasaktan mo si Brother Gia, kamatayan lang ang naghihintay sa iyo. Kahit kami patayin kita dito, walang tatayo sa iyo. Sa 5 tao, si Nieyong ay may sama ng loob kay Yang Kai. Matapos marinig ang mga salitang ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding intensyong pumatay. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabi, huwag kang mag-aksaya ng oras na makipag-usap sa kanya nang walang kaparakan. Kahit nalampuhin natin siya, maaari pa rin nating pilitin ang pamamaraan ng paglilinang ng kasanayang militar na iyon mula sa kanya. Noong nakaraang pagkakataon, nang hatiin nila ang maliliit na lalaki sa bato, isang martial skill lang ang nakuha ni Nieyong na walang silbi sa kanya. Natural, naiinggit siya sa mga natamo ni Yang Kai. Kahit na hindi niya alam kung ano ang nakuha ni Yang Kai, sigurado siyang mas napakipakinabang ito kaysa sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, si Nieyong ang unang sumugod. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa kanyang palad, dala nito ang isang mapanganib na aura habang inaatake niya si Yang Kai. Napagpasyahan niyang panatilihin si Yang Kai dito, kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na martial skill sa simula pa lang. Nang makita ng 4 na gumagalaw si Nieyong, sila ay nagyayabang at nakamasidlang. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ni Yang Kai ay masyadong mababa. Si Nieyong lamang ay sapat na upang harapin siya. Hindi lang iyon, nagkomento pa ang isa sa mga galaw ni Nieyong. Ang cool wind palm ni junior brother niya ay masasabing naabot na ang pagiging perpekto. Mukhang nag-effort siya dito. Bahagyang tumango ang 3, halatang sang-ayon sa sinabi niya. Ang cool wind palm ay isang low earth level martial skill ng Sky Tower. Nangangailangan ito ng 500 kontribusyon na puntos upang ipagpalit. Nang tumama ang palad, umihip ang malamig na hangin, na pinatay ang kalaban ng hindi nakikita. Upang makuha ang martial skill na ito, gumugol si Nieyong ng maraming oras at pagsisikap. Ang paggamit ng hakbang na ito upang harapin ang isang initial element cultivator ay kasing dali ng pagdurog ng kabibig gamit ang 10 daliri. Walang suspense. Halos maisip ng lahat ang eksena ni Yang Kai na natalo at nasugatan. Nakaharap sa ganoong palad, sinalubong lamang ito ni Yang Kai ng isang suntok. Martial Peak, Kabanata 134. Tumakas. Habang nagsasalpukan ng mga palad at kamao, isang banayad na puwersa ang sumugod sa katawan ni Yang Kai at damaloy sa kanyang mga meridian. Bumagal ang sirkulasyon ng Yuan Qi ni Yang Kai. Parang nanghina ang mga meridian sa kanyang mga bisig ng cold breeze pump. Tumuso si Nieyong.
Yang Kai, pipigilan ng kapatid na ito ang isang braso mo ngayon bilang munting aral para sa iyo. Biglang kumislap ang mukha ni Yang Kai na may bakas ng pagpatay na layunin. Ang Yuan Chi sa kanyang katawan ay mabangis na lumundag, lumalaban sa pagsalakay ng Cold Breeze Pump. Sa isang iglap na bigla ang plano ni Nieyong. Gusto mo pa bang lumaban? Nieyong clenched his teeth. Nakaramdam siya ng hiya na hindi niya kayang talunin si Yang Kai sa isang galaw. Ipinadala niya ang isa pang palad at tinuya, bagaman malakas ang Yuan Chi mo, masyadong mahina. Tingnan natin kung paano mo ito haharangin. Isa pang Cold Breeze Pump ang dumating, ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng undercurrent sa simoy. Malinaw, nagkaroon ng follow-up na pagbabago. Hindi na itinago ni Yang Kai ang kanyang lakas. Ang 36 na meridian sa kanyang katawan ay lumundag. Isang araw ng pagsusumikap ay sa wakas ay nagpapakita ng mga resulta nito. Pagsabog ng nakakapasong araw, sinabi ko sa iyo ang iyong lakas ay masyadong mahina. Tumisi si Nieyong. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, ang magiliw na palad ay biglang naging bagzo ng hangin at tumangay patungo kay Yang Kai. Tila determinado siyang pilayin ang braso ni Yang Kai. Sabay-sabay na sumabog ang scorching sun explosion ni Yang Kai. Sa isang malakas na putok, biglang lumitaw ang isang bola ng apoy. Ang pagsabog ng liwanag ay nagpapaliwanag sa paligid, na ginagawa itong kasing liwanag ng araw. Napakaliwanag na hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Ano? Nagulat si Nieyong. Ang kanyang Cold Breeze Palm ay nagtago ng isang malakas na pagbabago, ngunit hindi niya inaasahan na ang tila ordinaryong suntok ni Yang Kai ay gagawin din iyon. Ang mga pamamaraan ng dalawa ay nakakagulat na magkatulad. Pumutok ang hangin mula sa kanilang mga palad at kamao. Pare-pareho silang pinagtagpo. Sa dalawang mahinang ungol, napaatras si Nieyong hanggang sa naharang siya ng isang malaking puno. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Siya ay malubhang nasugatan. Hindi rin nag-enjoy si Yang Kai. Ang kanyang lakas ay 6 o 7 antas na mas mababa kaysa kay Nieyong. Bihira na siyang umasa sa kapangyarihan ng kanyang martial arts para makipagpalitan ng suntok. Nasugatan si Nieyong. Paano siya magiging ligtas? Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan. Matapos mapa-atras si Nieyong, ang mga buto sa kanyang katawan ay gumawa ng mga tunog ng klangkang. Isang mainit na agos ang damaloy sa kanyang katawan. Naging irritable si Yuan Chi. 4 na suntok ang ibinaton niya sa bilis ng hangin at kulog, na tumama sa 4 na tao sa paligid niya. Sabay-sabay na sumabog ang 4 na bola ng apoy, na mabangis na gamulong sa mga alon ng hangin at pumatay ng kapangyarihan, na ikinagulat ng lahat. Silang 4 ay mas malakas kaysa kay Nieyong, at si Yang Kai ay nagmamadaling umatake, kaya hindi niya sila masasaktan. Ngunit sa oras na harangin nila ang kanyang mga pag-atake, nawala na sa kanila ang pag-atake ni Yang Kai. Ang boses ni Yang Kai ay nanggaling sa malayo. Nieyong, see you next time. Kukunin ko ang buhay mo. Naanod ang kanyang boses, na naging imposibleng sabihin kung saang direksyon tumakas si Yang Kai. Junior brother Nie, ang isa sa kanila ay nagmamadaling tumingin sa direksyon ni Nieyong. May nakita siyang dugo sa gilid ng bibig niya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ayaw at takot. Hindi maganda ang ekspresyon niya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pilit na tumayo si Nieyong. Si Yang Kai ay nasugatan. Mabilis na habulin siya. Hindi natin siya hahayaang makatakas. Habulin mo siya. May nag-alinlangan. Wala silang anumang sama ng loob kay Yang Kai. Nandito lang sila para i-cheer si Nieyong at i-show si Exi Hongchen. Ngayong nakatakas na siya, ano pa ang silbi ng paghabol sa kanya? Sino ang nakakaalam kung anong mga panganib ang nakatago sa loob ng matatayog na bundok na ito at matarik na mga tagaytay? Paano kung makatagpo sila ng 1 o 2 makapangyarihang monster beast? Hindi kaya patay na silang lahat. Naramdaman ni Nieyong ang pagbabago ng ugali ng 4 na tao. Nagmamadali niyang sinabi, "Mga kapatid, nakita mo ba ang kapangyarihan ng kanyang martial arts?" Iyan ang nakuha niya ilang araw na nakalipas. Sa pag-asa sa martial arts na ito, nasaktan niya ako. Hindi ba kayo natutukso? Nang marinig niya itong sabihin, lumiwanag ang ekspresyon ng mga disipulo ng High Heaven Pavilion. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ng isa sa kanila, "Pagkatapos ay hahabulin natin siya. Pero linawin muna natin. Gusto lang namin ang martial arts na iyon. Kung mayroon kang anumang hinaing kay Yang Kai, ayusin mo ito sa iyong sarili. Huwag mong isali sa amin. Kung gusto mo siyang patayin o pilayin, kailangan mong tiisin ang kahihinatnan." Siyempre, mabangis ang ekspresyon ni Nieyong habang nagmumura. "Ang lakas ng loob mong takutin ako. Sino ka ba sa tingin mo? Gusto mo pang kitilin ang buhay ko? Huwag mong hayaang mahuli kita. Kung hindi, tingnan natin kung sino ang kikitil ng buhay." Nang matapos magsalita ay nanguna na siya sa paghabol. Nagkatinginan ng 4 pang tao. Nadama nilang lahat na hindi makakatakas si Yang Kai sa kalamidad na ito. Sa pagkakataong ito, kung talagang naabutan siya ni Nieyong, tiyak na mawawalan siya ng buhay. Handa nang pumatay si Nieyong. Malapit sa maliit na lawa kung saan naliligo sina Lan Chuday at Du Yishuang, sa wakas ay hindi napigilan ni Yang Kai ang kanyang hininga at iniluwa ang isang subo ng dugo. Bagamat katatapos lang niyang makatakas, ang panganib na naranasan niya sa maikling pagpapalitang iyon ay isang bagay na hindi maintindihan ni Yang Kai.
Ang mga taong ito ay nasa yugto ng pagbabago ng chi. Ang pinakamahina sa kanila, si Nieyong, ay nasa Chi Transforming Stage 4th level. Ang pinakamalakas ay nasa Chi Transforming Stage ikapito o ikawalong antas. Ang mga kaaway na nakatagpo niya sa Nineyin Mountain Valley ay hindi may kukumpara sa kanila. Maaaring sabihin na sino man sa kanila ay kapantay ni Wen Feichen nang ang kanyang paglilinang ay nabuklod. Kung hindi dahil sa pagsabog ng Burning Sun, hindi makakatakas si Yang Kai mula sa kanilang pagkubkob. Timang suntok, 5 palitan sa 5 magkakaibang tao. Timang iba't ibang uri ng nakatagong enerhiya ang sumugod sa kanyang katawan. Hindi pa banggitin ang mga pinsalang natamon niya, ang 5 uri ng nakatagong enerhiya ay dumadaloy sa kanyang mga meridian, na naging dahilan upang ang kanyang yuan chi ay hindi makapag-circulate ng maayos. Kung hindi siya makakahanap ng ligtas na lugar upang matuno ang mga nakatagong enerhiya na ito, natatakot siya na mag-iwan ito ng mga nakatagong panganib. Papalapit ng papalapit ang mga humahabol sa likod niya. Yumuko si Yang Kai at tinakpan ang dugong inilabas niya. Pagkatapos, bumulusok siya sa lawa. Hindi alam ni Yang Kai kung makakatagpo siya ng anumang panganib sa gubat, ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, kung makakatagpo siya ng anumang uri ng panganib, natatakot siya na hindi niya kayang lumaban. Sa makatuwid, maaari lamang niyang ibalik ang paraan kung saan siya dumating. Tanging ang landas na tinahak niya ang pinakaligtas. Ang lawa na ito ay din ang pinakamagandang lugar upang itago. Kung si Nieyong at ang iba pa ay hindi maglakas loob na bumaba upang mag-imbestiga, matutuwa si Yang Kai na makita sila. Kung maglakas loob silang bumaba para mag-imbestiga, kailangan nilang harapin ang ganting atake ni Yang Kai. Pidya lang hininga, lamusong si Yang Kai sa lawa, itinago ang kanyang katawan sa dilim. Napakalaki ng lawa, ngunit hindi inaasahan ni Yang Kai na ganoon kalalim ito. Matapos ang pagsisid ng mahigit 10 talampakan, hindi pa rin siya umabot sa ilalim. Sa kabaligtaran, ang tubig sa lawa ay palamig ng palamig. Hindi nang ahas na lumangoy pa, lumutang si Yang Kai sa tubig, nakikinig sa mga galaw sa itaas. Sure enough, after a while, dumating na si Nieyong at ang iba pa. Bagamat sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na itago ang kanyang mga landas, ang mga taong ito ay may sariling intuition. Bukod dito, si Nieyong, na ilang araw nang kasama ni Yang Kai, ang namumuno sa koponan. Ilang boses ng mga tao ang nanggaling sa tabing lawa. Tapos, may tumalon sa tubig. Nagdilim ang mukha ni Yang Kai. Hindi niya inaasahan na ang mga taong ito ay magiging mapagpasyahan. Marahil ay minamaliit niya ang pagkamuhini ni Nieyong sa kanya. Wala siyang choice. Si Yang Kai ay maaari lamang magpatuloy sa pagsisid. Malamig ang tubig sa paligid ng lawa. Sa kabutihang palad, nagpractice si Yang Kai ng true Yang tactics. Ang mainit na tunay na Yang Yuan Chi ay damaloy sa kanyang katawan. Hindi naging hadlang ang lamig sa kanya. Ang taong tumalon sa lawa ay lumangoy sa paligid ng lawa. Matapos ang mahabang panahon na paghahanap, wala siyang nakita. Hindi siya naglakas loob na lumalim, kaya umakyat siya pabalik. Matapos maghanap ng ilang sandali, tuluyang umalis si Nieyong at ang iba pa sa lugar. Nahihilo si Yang Kai dahil sa pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Bagamat naabot na niya ang ikapitong antas ng estado ng inisyal na elemento at nakahinga ng mas mahaba kaysa sa mga ordinaryong tao, mayroon pa ring limitasyon. Ngayon, halos nasa limitasyon na niya. Kung ang mga taong iyon ay hindi umalis, ang mga bagay ay magiging napakagulo. Nang malapit nang lumangoy si Yang Kai, bigla siyang nakarinig ng sipot. Nang marinig ang paggalaw na ito, agad na naging alerto si Yang Kai. Inikat niya ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang sutset ang narinig. Parang hangin. Kakaiba. Saan nanggaling ang hangin? Naghihinala, tumingin si Yang Kai sa direksyon ng tunog ng hangin. Namilog ang kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang mabigla. Kaagad, kinalikot niya ang tubig ng lawa at lumangoy pababa. Nakakita siya ng madilim na butas sa ilalim ng lawa. Pumunta siya sa butas at nakinig. Tamang-tama, may tunog ng sipol ng hangin. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Sigurado siyang may walang tubig na espasyo sa kabilang dulo ng black hole. Bukod dito, naging daan din ito palabas. Kung hindi, walang tunog ng hangin. Matapos mag-isip ng ilang sandali, lumangoy si Yang Kai sa black hole. Siguradong naghahanap pa sa labas si Nieyong at ang iba pa. Kung si Yang Kai ay lumabas ngayon, kahit na maaari siyang maging ligtas sa ilang sandali, may panganib pa rin na matagpuan. Mas mainam na galugarin ang black hole. Kung tama ang hula niya, magkakaroon ng ligtas na lugar para manatili siya. Napakahaba ng black hole, halos 1,000 talampakan ang haba. Una itong pinahaba pababa, pagkatapos ay isang tuwid na lagusan, at sa wakas ay pataas. Nang malapit ng malagutan ng hininga si Yang Kai, sa wakas ay lumitaw siya. Pinunasan ng tubig sa kanyang mukha, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Nalaman niya na ang mga bagay ay tulad ng nahulaan niya. Ang black hole ay humantong sa isang maluwang na espasyo. Ito ay dapat na isang kuweba. Napansin noon ni Yang Kai na may bundok sa tabi ng lawa. Ang black hole sa ilalim ng lawa ay dapat na konektado sa isang kuweba sa bundok na ito. Ang hangin ay umiihip sa yungib, at ang tunog ng pagsipol ay ipinadala sa ilalim ng lawa sa pamamagitan ng black hole. Kaya naman napansin niya iyon. Ang loob ng kuweba ay abnormal na tuyo.
May mga stalactites na hindi alam ang edad na nakasabit ng patiwarik sa kisame na parang mahahabang sibat. Tumalon mula sa tubig, laminggaling si Yang Kai sa paligid bago tuluyang gamaan ang pakiramdam. Walang bakas ng buhay dito. Dapat itong maging ligtas. Nakahinga, napagod si Yang Kai. Mabilis siyang naupo ng naka-cross-leg at pinaandar ang True Yang Secret Arc upang matuyo ang kanyang damit. Pagkatapos, sinimulan niyang ilabas ang nakatagong lakas ng 5 tao. Ang kanilang lakas ay mas mataas kaysa sa kanya, kaya hindi mailabas ni Yang Kai ang nakatagong enerhiya. Kung ito ay isang kaaway ng pantay na lakas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa problemang ito. Sa kabutihang palad, ang Yuan Chi ni Yang Kai ay masigla at dalisay. Kahit na ang nakatagong enerhiya ay sumalakay sa kanyang katawan, hanggat maaari niyang palayasin ito sa oras, walang anumang nakatagong panganib. Kung ito ay isa pang initial element 7th stage cultivator, maaari lamang silang umupo at maghintay para sa nakatagong enerhiya na masira ang kanilang mga meridian. Sa makatuwid, sa pagitan ng mga cultivator, ang mas malakas ay may ganap na kapangyarihang kontrolin ang buhay at kamatayan. Makalipas ang mahigit 2 oras, iniluwa ni Yang Kai ang isang subo ng itim na dugo. Kasabay ng itim na dugo, tuluyang naalis ang nakatagong panganib sa kanyang katawan. Mukha siyang mahina, ngunit wala nang anumang sagabal sa kanyang mga meridian. Cool Breeze Pump. Naalala ni Yang Kai na noong ginamit ni Yeyong ang kanyang martial skill, may nagkomento sa kanyang martial skill. Ang kapangyarihan ng martial skill na ito ay hindi maliit, lalo na ang mga pagbabago pagkatapos noon. Ito ay tulad ng isang rumaragasang bagyo, eksaktong kapareho ng kanyang Burning Sun's explosion. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Cool Breeze Palm ay bahagyang mas mababa kaysa sa Scorching Sun explosion. Kung hindi siya makakalaban ni Yeyong. Martial Peak, Kabanata 135. Ang umuungol na kadiliman. Pagkatapos magnilay ng kalahating araw, bumangon si Yang Kai para imbestigahan ang sitwasyon sa kuweba. Naiipit siya sa oras ngayon lang kaya panay ang tingin niya. Ngayon natural na kailangan niyang maghanap ng mabuti. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay dapat na nasa gitna ng kuweba, dahil ang magkabilang panig ay mapupuntahan. Nakikinig sa tunog ng hangin, hinuhusgahan ni Yang Kai na ang kaliwang bahagi ay dapat humantong sa labasan, dahil ang hangin ay umiihip mula sa gilid na iyon, habang ang kanang bahagi ay patungo sa loob ng yungib. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naglakad si Yang Kai sa kanang bahagi. Kung tutuusin, nasa panganib siya ngayon, kaya hindi siya nagmamadaling umalis sa kuweba. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, biglang naamoy ni Yang Kai ang isang panggamot na halimuyak. Sa ilalim ng madilim na liwanag, nalaman niyang maraming kakaibang bulaklak at halamang gamot sa magkabilang gilid ng kuweba. Sa isang sulyap, alam niya na ang mga bagay na ito ay may pambihirang kalidad, ngunit hindi niya alam kung ito ay lason. Oo naman, ito ay ang Heaven's Cave Inheritance. Bagamat hindi alam ni Yang Kai kung ano ang mga bagay na ito at kung gaano kahalaga ang mga ito, naniniwala si Yang Kai na sino man sa mga ito ay magiging malaki ang halaga. Sa ngayon, hindi niya sila ginalaw. Una, hindi alam ni Yang Kai kung paano sila dadalhin, at pangalawa, kahit nagawin niya iyon, walang lugar si Yang Kai para ilagay ang mga ito. Anyway, mag-isa lang siya dito, kaya walang masama kung iwan mo sila dito. Habang naglalakad siya at tumitingin, nalaman ni Yang Kai na maraming kayamanan dito. Pawang mga bulaklak at halamang damo ang mga iyon na hindi pa niya nakikita noon, at hindi niya alam kung ilang taon na ang mga iyon. Pagkatapos ng buong oras na paglalakad, si Yang Kai ay biglang nakakita ng mahinang liwanag na nagniningning sa kanyang harapan, at isang panaginip na boses na tumatawag sa kanya. Lihim na mapagbantay, naglakad si Yang Kai patungo sa lugar kung saan nanggagaling ang liwanag. Hindi nagtagal, nakarating siya sa harap ng liwanag. Isa itong butil na kasing laki ng kamao, naglalabas ng malambot na liwanag, na nagpapaliwanag sa isang lugar na ilang talampakan. Sa pagtingin sa paligid, ang mga mag-aaral ni Yang Kai ay hindi maiwasang lumiit. Natagpuan niya na siya ay nasa ilalim ng kuweba, at hindi kalayuan sa kanya, may isang kalansay na nakaupo na nakakrus ang paa. Ang kalansay na ito ay nakasuot ng marangyang purple na damit. Ang walang laman na mga mata nito ay nakatingin sa direksyong pinanggalingan niya, na nagbibigay sa mga tao ng hindi maipaliwanag na kakaibang pakiramdam. Ang taong ito ay patay na sa loob ng maraming taon, ngunit walang dahilan para dito. Palaging nararamdaman ni Yang Kai na hindi siya mabuting tao noong nabubuhay pa siya, dahil ang mga buto ay naglalabas ng masama at nakamamatay na aura na nagpabagabag kay Yang Kai. Siya ba ang nag-condense sa Heaven's Cave Inheritance? Hindi naiwasang maalala ni Yang Kai ang pinagmulan ng Heaven's Cave Inheritance. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lugar na ito ay dapat magkaroon ng mana ng taong ito. Tulad ng si Yang Kai ay nakasimangot at nag-iisip ng mabuti. Gayunpaman, sunod-sunod na marahas na ingay ang nagmula sa likuran. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Paglingon niya, nakita niyang naputol na ang kanyang landas. Hindi niya alam kung kailan, ngunit isang malaking bato ang nahulog sa kuweba, na hamarang sa espasyo sa labas. Nang ibalik niya ang kanyang ulo ay biglang kumurapang butil na naglalabas ng liwanag. Sa selyadong espasyong ito na wala pang 100 talampakan ng radius, may mga pagsabog ng makamulto na pag-iyak at pag-ungol. Isang malamig na hangin ang umihip, na parabang nahulog siya sa Azurahel, pinalamig ang kanyang buong katawan.
Ang tunay na Yang Yuan Qi sa kanyang katawan ay nagsimulang umikot ng baliw. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay marangal, at hindi siya nagsalita. Pinaikit niya lang ang kanyang mga mata at mapagbantay na tumingin sa paligid. Nagpatuloy ang malamultong pag-iyak at pag-ungol sa hindi kilalang yugto ng panahon, na patuloy na gumugulo sa isipan ni Yang Kai. Kung ito ay ibang tao na may mahinang pag-iisip, siguradong magpapanik sila. Gayunpaman, ang tiyaga at di mapagparaya na espiritu ang pinakadakilang lakas ni Yang Kai. Paano siya nayayanig ng isang tunog lang? Sa paglipas ng panahon, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang mga makamulto na pag-iyak at pag-ungol ay unti-unting nawawalan ng pasensya. Bagamat napakapino, halatang iba ito sa dati. Ang kalmado ni Yang Kai ay tila nagpagalit sa boses. Ngunit wala itong magawa. Nang malaman ito, naging mas kalmado si Yang Kai. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari dito, pa-impulse siyang naupo na naka-cross-legged at pumasok sa isang meditative posture. Talagang naging naiinip ang boses. Ang mga bagzo ng malamig na hangin ay sumipol pabalik-balik sa makitid na espasyong ito. Ang liwanag sa butil ay mabilis na kumikislap, na lalong naging madilim sa lugar na ito. Si Yang Kai ay nanatiling hindi natinag. Ang kanyang paghinga ay pantay, at kahit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago kahit kaunti. Pagkaraan ng ilang oras, biglang nawala ang boses, at ang kakaibang kumikislap na butil sa wakas ay naging matatag. Maliban sa daan sa likod na nakaharang ng pintong bato, ang lugar na ito ay walang pinagkaiba noong dumating si Yang Kai. Hindi pupunta. Isang mapang asar ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Yang Kai. Bigla siyang sumigaw sa matigas na boses, "Sino ang naglalaro sa akin? Lumabas ka." Walang katapusang umalangaw ang kanyang sigaw sa makitid na espasyo, walang katapusang umalangaw. Biglang umalangaw ang kakaibang tawa. Nang marinig ang kakaibang tawa na ito, hindi sinasadyang tumayo ang mga balahibo ni Yang Kai. Hindi dahil sa takot siya, kundi dahil ang pagtawa na ito ay sadyang hindi kanais-nais pakinggan. Sa narinig pa lang ay kumirat na ang kanyang 5 viscera at 6 na organs. Hindi lang ang katawan niya ang nagkaroon ng hindi komportableng reaksyon, pati ang isip niya ay tila naghuhumindig. Pag-atake ng kaluluwa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Akala niya ay may nauna pa sa kanya na pumunta rito at sadyang naglalaro para takutin siya para mamanapalian nila ang mga kayamanan dito. Ngunit ngayon, hindi nang ahas si Yang Kai na ispin iyon. Isang tawa, at ang pag-atake ng kaluluwa. Malinaw na hindi ito isang bagay na magagawa ng isang disipulo ng 3 sekta. Ito ay isang kasanayan na maaari lamang ipakita ng isang master na nakarating sa Immortal Ascension boundary. May kakaiba sa lugar na ito. Binata, hindi masama ang iyong paghahangad, at hindi rin maliit ang iyong tapang. Maglakas loob kang magsalita sa matandang master na ito ng ganito. Biglang nagsalita ang hindi magandang boses. Ito ay mali-mali, at hindi mahanap ni Yang Kai ang pinagmulan ng boses. "Sino ka?" Malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang maingat niyang sinusuri ang boses at nagtanong. Isa pang pagsabog ng hindi kasya siyang tawa ang tumunog. Pagkatapos nito, sinabi ng boses. "Sino ako?" Hindi naaalala ng matandang master na ito. "Sino ako?" "Ako marahil ang may-ari ng lugar na ito. Ikaw ang may-ari nitong Heaven's Cave Inheritance." Hindi napigilan ni Yang Kai na magtaas ng boses. Libu-libong mga disipulo mula sa 3 sekta ang nagtipon sa isang lugar upang makapasok sa Heaven's Cave Inheritance. Ang kanilang layunin ay makuha ang mahiwagang pamana na ito. Masasabing kung sino man ang makakakuha ng pamana na ito, hanggat hindi sila namatay sa isang aksidente, tiyak na aabot sila sa taas na igagalang ng mundo sa hinaharap. Hindi inaasahan ni Yang Kai na makakakuha ng anumang mana. Tulad ng karamihan sa mga tao, pumunta lamang siya dito upang makakuha ng ilang mga benepisyo. Pero kahit anong mangyari, basta pumasok siya, magiging interesado siya sa manang ito. Ngayong sinabi ng boses na siya ang may-ari ng lugar na ito, maging ang kalmadong si Yang Kai ay hindi mapigil ang mapakilos. Hindi agad nakasagot ang boses. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi nito. "Oo, ako ang may-ari ng lugar na ito. Binata, gusto mo bang makuha ang mana ng matandang master na ito?" Hindi sumagot si Yang Kai. Kumunat ang noon niya, isinasaalang-alang ang authenticity ng mga salita ng boses. "Nakikita ko na nasugatan ka lang. Dapat may nasugatan ka diba?" Mahinahong sinabi ng boses. "Gusto mong maghiganti. Gusto mong patayin ang mga taong nanakit sa iyo at ipaalam sa kanila na hindi ka dapat gawing maliit na bagay." Ilang patak ng malamig na hangin ang nananatili sa mga tainga ni Yang Kai. Napakabagal nila, napakabagal kaya hindi sila makita ni Yang Kai. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ng boses, hindi napigilan ni Yang Kai ang bahagyang tumango. "Oo, may galit ka sa puso mo. Ito ay nabaon ng malalim, isang puot na hindi nakikita ng iba. Gusto mong maging mas malakas. Gusto mong patayin ang mga tumitingin sa iyo, tama." Ang ekspresyon ni Yang Kai ay nagpapakita na siya ay nahihirapan. Nakakunot ang kanyang mga kilay, at nakalabas ang mga ugat sa kanyang noo. Bagamat naramdaman niyang may mali sa mga salitang ito, naramdaman ni Yang Kai ang pagsang-ayon sa boses. "Oo, medyo nanginginig ang boses ni Yang Kai. Matutulungan ka ng matandang master na ito na makamit ang matagal mo nang inaasam. Matutupad ko ang iyong mga pangarap. Handa ka bang magmana ng pamana ng matandang master na ito?" Patuloy na hinihikayat siya ng boses. "Kung payag ka, tumango ka."
Ibibigay sa iyo ng matandang master na ito ang kanyang mana. Isa itong magandang pagkakataon. Payag ka ba o hindi? Isang mahinang tango lang, madali lang para sa iyo. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, pagsisisihan mo ito. Boses pagkatapos ng boses, parang ambon, parang simoy ng tagsibol, ang pumasok sa isip ni Yang Kai, puno ng walang katulad na pangkukulam. Medyo nalilito ang mga mata ni Yang Kai. Bahagyang gumalaw ang kanyang ulo, at bamuka at nakasara ang kanyang bibig, na parabang papayag na siya sa hiling ng boses. Ngunit biglang, na sinamahan ng isang mahinang pag-ungol, biglang naging malinaw ang mga mata ni Yang Kai. Bakas sa mukha niya ang takot, at hindi niya mapigilan ang pagpawisan ng malamig. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ng kabilang partido kanina, pero muntik na siyang mahulog dito. Ha? Laking gulat ng boses. Kagat-kagat ang dulo ng iyong dila para pasiglahin ang iyong katawan sa sakit, ang lakas talaga ng iyong paghahangad. Humph. Sino ka, at anong paraan ang ginamit mo para makulam ang isip ko? Malamig na tanong ni Yang Kai. Para matiktikan ito, nakakamangha ang binata. Kung sino ang matandang master na ito? Sino itong matandang master? Kahit hindi mo sabihin, alam kong ikaw yon. Biglang bumagsak ang mga mata ni Yang Kai sa balangkas na nasa harapan niya. Puno ng takot ang kanyang mga mata, at dahan-dahan niyang sinabi. Narinig ko na ang mga master sa itaas ng Immortal Wonder Realm, hanggat maaari nilang paikliin ang kanilang Divine Sense, kahit na ang kanilang pisikal na katawan ay nawasak, hanggat ang kanilang Divine Sense ay hindi nawasak, makakahanap sila ng bagong katawan na dapat angkinan. Dapat ay isa kang master na nahulog dito maraming taon na ang nakakaraan, at ngayon gusto mong sakupin ang katawan ko, tama ba? Nakulam mo ang isip ko para sa layuning ito. Sa sandaling sinabi ito ni Yang Kai, biglang huminto ang boses. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumawa ito ng malakas. Nakakamangha. Bata pa lang, ang lakas mo ay nasa initial element 7th level pa lang, pero makikita mo ito. Hinahangaan ka ng matandang master na ito. Pagkasabi nito, biglang naging malamig ang boses. Dahil napansin mo ito, hindi ka ba natatakot? Tumiti si Yang Kai ng mapanlit. Bakit ako matatakot? Kung talagang may paraan ka para sa pilitang burahin ang aking isipan at sakupin ang aking katawan, bakit ang dami mong kalokohang pinag-uusapan sa akin? Kailangan mo pa ba akong makulam at mahulog sa akin? Ang iyong bitag. Isa kang master, at natatakot ako na mayroon ka ring pambihirang paraan, ngunit bago ka mamatay, ngayon ay maaari ka na lamang maglaro ng ganito. Sabihin mo sa akin, bakit ako matatakot sa iyo? Tumisi si Yang Kai. Ikaw, sa kabilang banda, kung mahanap ko ang tagwan ng iyong Divine Sense, sa tingin mo ba mabubuhay ka pa? Binata, masyado kang mayabang. Malamig na sinabi ng boses. Sa tingin mo ba napakaraming kalokohan ang sinasabi ko sa iyo para lang makulam ka? Haha, ang tatlong hibla ng Divine Sense ng matandang master na ito ay tumagos na sa iyong isip. Kahit na lumaban ka ngayon, malugod na tatanggapin ng matandang master na ito. Katawan mo.